Matapos ang sunod-sunod na bagyo mga kapatid dito sa Pilipinas at napakaraming nasalanta, no? Ang sabi ng China ay magbibigay daw sila ng almost 140 million pesos sa Pilipinas bilang tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Pag-usapan natin to mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was it. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito mga tol, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. At syempre kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Nasa 125,000 na po ang ating followers dito sa ating Facebook page, no? Napakaraming mga Pilipino na, no, nang nabubuksan ng kaisipan ang diwa sa mga kaganapan, lalong-lalo na dito sa West Philippine Sea. So usapang China mga tol. Sabi rito sa balita mula rito sa GMA News, China on Tuesday said it is providing more than $2.4 million. So nasa 140 million pesos yan mga tol. In funds and emergency supplies to the Philippines after back-to-back typhoons caused deadly floods and landslide in the country's central and northern regions. So basahin natin mga kapatid ang article na yan. So eto na nga, no? Sabi rito mga tol, China on Tuesday said it is providing more than $2.4 million. Yun na nga, no? Kasama na mga emergency supplies to the Philippines after back-to-back typhoons caused deadly floods and landslide in the country central and northern regions. Mga tol, alam niyo sa pagkakataong ito, hindi dapat ito tanggihan ng Pilipinas. Sa totoo lang mga kapatid, kasi ang problema natin mga kapatid with China government is yung problema natin dito sa West Philippine Sea. Pero lagi nga nating naririnig na okay pa rin naman daw ang relasyon ng Pilipinas at China pagdating sa ibang bagay. Halimbawa, pagdating sa kalakalan, pagdating sa trade, sila pa rin ay number one trade partners natin mga tol pagdating sa kalakalan. So tulad nga nung lagi kong sinasabi, hindi naman dapat naapektuhan talaga ang relasyon ng mga Pilipino doon sa mga Chinese dahil napakaraming mga Chinese dito sa Pilipinas. Matagal na nila tayong kasama pero hindi ito nangangahulugang bayad mga tol Hindi ito nangangahulugang bayad. Doon halimbawa sa mga pangwa-water cannon nila, doon sa mga pangbangga nila, hindi pa rin natatapos ang usapan doon. Dito muna tayo sa usapang ito, no? In the spirit of humanity and friendship with the Philippine people, sabing ganon mga tol. China has provided assistance in cash and emergency supplies to the Philippines. And some Chinese provinces are also extending a helping hand through channels between sister provinces. Chinese Foreign Ministry spokes Lin Jian said in Beijing. Pero mga kapatid, eto thank you sa China. Ayan thank you sa China. Medyo kalimutan muna natin yung gulo rito sa West Philippine Sea kasi para naman to sa humanitarian nga, humanity. Pero mga tol, ang iniisip ko hindi yung ibibigay ng China kung totoo man Ang iniisip ko mga tol yung mga tatanggap Diba? Kasi yung naaalala ninyo yung Yolanda mga tol. Naaalala ninyo yung Yolanda? Diba? Panahon ni Pino yun Diba? Napakarami din mga tol. Mga cash aid, diba? Emergency supplies nakuha natin sa iba't ibang maraming bansa mga tol. Pero diba nagkaroon din ng issue doon, naalala ninyo? Yung ibang relief goods, pinulitika, nabulok na lang, inilibing na lang mga tol, hindi na naibigay doon sa mga nasalanta. Yun ang problema kapag nasasamahan ng politika. Sana sa pagkakataong to, wala, no? Kay DDS man yan, kay loyalista man yan, di ba? Kasi baka bigla magreklamo yung mga DDS bakit kayo tumatanggap ng tulong mula sa China? Di ba ayaw nyo sa China, galit kayo sa China? O bakit nyo tinatanggap yung tulong mula sa China? Kasi baka magkaroon ng ganung usapin. Inuunahan ko na kasi may posibilidad, ganun ang ugali ng mga Pilipino Hindi man lahat mga tol, pero alam nyo, kayo mismo sa sarili ninyo, alam nyo, baka nga yung iba naiisip na yun
Oh, wag niyong tatanggapin yung bigay ng China kasi ayaw niyo sa China eh, di ba? Ibang usapan yun. Kahit na sabihin mong tinutulungan ka, kahit na sabihin mong tinutulungan tayo, hindi ibig sabihin nun, igagawin na rin natin kung ano yung gusto nila. Hindi ibig sabihin nun, ibibigay na natin sa kanila yung ating mga nasasakupang teritoryo. Hindi ganun yun. Di ba? O, dito ulit tayo. Tuloy natin to. Sabi rito, ini-highlights ko na. Teka, laki-lakihan natin ng konti. We wish those affected will recover from the disaster and rebuild their homes at an early date. Sabing ganon. Depende yan. Depende yan mga tol. Dahil alam niyo naman ang korupsyon dito sa Pilipinas eh. Kaya nga mga kapatid, ito sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo. Isa akong Iglesia ni Cristo mga tol. Diba? At kailangan nating makiisa dyan. Alisin muna natin ang usapang relihiyon mga tol dahil pare-pareho tayong Pilipino, lahat tayo apektado dyan. Tigilan nyo muna yung politika. Ang panawagan dito mga tol, transparency. Hindi panawagan ito na pababain o pabagsakin ang gobyerno. Kasi may mga kumakalat ngayong mga fake news, mga balita na magrarally daw ang iglesia para pabagsakin ang pamahalaan. Walang ganon mga tol Walang ganon. Yan, sinasabi ko na sa inyo. Huwag kayong magpapapaniwala dun sa mga nagsasabi, hindi naman sila member ng iglesia di ba? Hindi naman sila member ng iglesia May mga nagsasabi kasi mga iglesia, mga DDS yan. Ako po, ang pinag-uusapan dito mga tol, yung nangyayaring korupsyon. At kung ikaw ay Pilipino, apektado ka sa korupsyon, dapat tigilan mo muna yung pamumulitika mo. Tumutok ka doon sa para sa ating lahat. Okay? So dito, balik ulit tayo rito. Early date. Both countries are locked in a territorial dispute over resource-rich territories in the South China Sea which has worsened over the past year. O, alam din nila yun, syempre. Alam nila yun. The Chinese embassy in Manila said part of its assistance includes $1 million in cash and 10 million RMB or about 1.4 million in kind. Wow. So, $1 million in cash. Tapos $1.4 million naman in kind. Okay, the latest death toll from Sunday Typhoon Uwan, international name Fung Wong, Chinese pa yung pangalan, which triggered flash floods, landslide, and power outages in northern Luzon, was recorded at 25, Philippine officials said. Mababa lang. Tama ba? 25 lang nakalagay dito Ito. On the other hand, 224 died, 526 were injured, and 109 were reported missing in the wake of the devastation from Typhoon Tino. Kalmagi. Ito naman si Tino naman to, yung tumama sa Cebu mga tol. Actually, kung babalikan ninyo sa history mga tol, yung mga bagyong tumama sa Pilipinas, sobrang dami talaga ng nasawi. Sa Yolanda pa lang mga tol, lagpas libong nasawi doon mga tol Sana natuto na ang mga mamamayang Pilipino kapag may mga ganito, pag sinabing likas na, di ba? The United States Manila Treaty ally early said it is providing $1 million to support the Philippine government's ongoing disaster relief operations in communities hit by Tino last November 4 and the recent powerful earthquakes in southern Philippines. So ang United States naman is magbibigay ng $1 million naman bilang suporta. So lahat-lahat na yan, nasa 3.4 million na. Washington said it will also send emergency shelter, logistics services, and safe water and sanitation to areas hardest hit by Tino, many of which are still recovering from successive storms and the Cebu earthquake in September. Yan. China noted the huge casualties and loss of property in many places in the Philippines due to the recent typhoons, said Lin. So alam nila yung nangyari sa Pilipinas Ito. We mourn for the lives lost and extend sympathies to the families whose loved ones died or went missing in the typhoons. Other hearts go out to those affected by the disaster. Immediately after the typhoons, the Chinese embassy said relevant Chinese provinces, Chinese business in the Philippines, and local Chinese communities extended their helping hands to the affected population. In the spirit of humanitarianism and out of the friendship between the Chinese and Filipino peoples,
We sincerely hope that Filipino people in the disaster-stricken areas will recover and rebuild their homes soon, it said. Alam nyo mga tol, lahat tayo, di ba, ay nakikidalamhati din mga kapatid at naikisimpatya, lalong-lalo na doon sa mga talagang apektadong area dito sa ating bansa yung tumama itong bagyo. Nakakalungkot lang kasi mga tol, ginagamit itong mga ganitong uri ng kalamidad ng ibang politiko para i-push nila yung kanilang hangarin sa pamumulitika. Nakakalungkot mga tol eh. Nagmimistulang para sa Pilipino, 'di ba? Nagbabalat kayong para sa Pilipino itong kanilang mga post, itong kanilang mga pahayag. Pero kung titignan mo ng malalim, pamumulitika lang din yung kanilang mga post. Lahat isinisisi nila unang-una dahil daw mahina ang gobyerno, mahina ang ganyan mga tol. Nandun na tayo, may kakulangan ng gobyerno. Pero mga kapatid, wala naman gobyerno din dito sa Pilipinas na binakbakan ng bagyo at wala talagang casualties. Mas marami pa nga dati. Ang nagiging problema lang ngayon ng gobyerno mga tol is dahil nga doon sa issue ng flood control project. Diba? Hindi sana magiging ganyan kalala kasi alam nyo kung bakit. Taon-taon tayong binabakbakan almost 20 na bagyo. Mula pa man noon, mga bata pa tayo mga tol. Binabakbakan na tayo ng bagyo. Sa paglipas ng panahon, wala pa rin nagbago, walang improvement. Bakit? Kasi dapat yung bilyon-bilyong perang inilalaan ng gobyerno, 'di ba? Para sana doon sa mga ganitong klasing kalamidad dahil alam naman natin taon-taon ganyang karaming bagyo ang pumapasok sa Pilipinas. Ibinulsa lang ng iilan. Ibinulsa mga tol ng iilan na ngayon ay alam mo yun, umaasta pa sila pa yung biktima. Diba? Nakakahiya doon sa mga nagiging biktima, diba? Doon sa Cebu, mga tol. Sa ibang mga panig pa nitong ating bansa. So again, mga kapatid, diba? Tigilan sana nila yung pamumulitika nila. Tumulong na lang, diba? Total, sila naman ng may kakayanan. Sila naman na may power sa gobyerno eh. Tumulong na lang sila kaysa mamulitika sila. So ngayon, dito, sa usaping ito na pagbibigay ng tulong ng China, eh maraming salamat. Pero hindi natin iisantabi yung usapan natin pagdating dito sa West Philippine Sea. Ito'y para lang daw sa humanitarianism. Alright? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.